Mga minamahal, tayo po itarako na sa napakalagang bahagi po ng ating banal na pananambahan. Kaya ang bawat isa mga minamahal ay panandali po tumayo. Tumayo po tayo mga minamahal bilang paggalang po sa salita ng Diyos. At ito po idadali ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Fred Diasis. Amen. God bless you, beloved Mr. Brother Mark. Yuhal. Tayo po ay manalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat, malapit ni Jesus, sa matamis, banal na presensya, yung pinadama sa bansa namin sa hapong ito. Salamat sa paglangis niyo po sa mga pagawitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng adult choir, children's choir, youth choir, higit sa lahat, sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtog instrumentalists, sa pagbibigay, salamat sa mga nakikinig matatapat, sa pag-aaral ng salita, mahal Pinoon ko magpala, sa ganak ko lang akong magawa, umasalamat ko sa inyo, sa nang dalayan na ginagalang mga pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Kami sinasaway lahat yung kaaway, ay binding of Satan in the name of Jesus. Timos ang bilibang taos, kasal, right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Bago ang lahat, nais ko po na magbigay ng pinakamataas, pagpupuri, pagsamba sa ating pinakamamahal na Jesus, ating Diyos na buhay, na makapangyarihan sa lahat. I'd like also to give double honor and respect to beloved Pastor, Evangelist Wilder Israel Almeida, the end-time prophet of loving God. We always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Linas Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin lahat at mga webcast viewers, mga instrumentalists, mga awit, ating mga co-workers, at sa inyong lahat, ating mga minamahal na mga kapatiran. Magandang hapon. Pwede natin malapin noon. Mayroong nangusap na malapin sa isang kapatiran natin. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang i-share sa inyo na yung gawain natin, yung pagpupuri natin, pagsamba natin, pakikinig natin ng salita ng Diyos, ay nandito talaga ang Diyos sa harapan natin. Pero sa kanyang pangusap sa kanya, para na-display sa malapit kasi yung iba raw kumakain habang nagpupuri, habang nakikinig sa salita ng Diyos, iba naman nagkakainan, kukwentuhan. So it is a warning na mahal, dahil kaya po tayo pumunta rito to meet the Lord our God, para katagpuin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya yung mga naglalakad, yung mga kumakain na mahal, kanina pa po tayo kumakain. Kumain po tayo ng espiritual na pagkain. Dahil yan po ipangungusap. Alam mo, sabi niya, lahat to ng mga hindi nakipagkisa sa gawain na iwan sa rapture. Pinakita sa kanya. So ito po ipaalala dahil alam naman natin ano nangyayari sa mundo ngayon na we are really in the end times. We are in the last days. So palahagaan natin bawat bahagi ng pagsamba natin. We must very, very sincere. Dapat sincero tayo habang nandito tayo sa pananambahan. Amen? Dahil hindi po tao ang dahilan bakit nandito tayo. Diyos ang dahilan ang ating manapay. Kindly read the book of Revelation chapter 3 verse 11. Dito po sa aklat ng mga Apokalipsis, Kapitulo 3, ang versikulo ay 11. Ako'y dumarating na madali
Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putok. Palapakan natin ating mga Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Ako'y dumarating na madali. He is coming quickly in our time. Marami nakakita sa pangitain. Nakita nila yung malapinon humahakbang na pababa. Nakita sa mga alapaap. Kaya sabi niya, ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Panghawakan mo yung nasa iyo. Ano nasa iyo? Minamahal. Ano ba yung nasa atin? Nasa iyo ang kaligtasan mo. Nasa iyo yan, yung kaligtasan. Your salvation is in your hand. Hawakan mo yan. Yung kainitan mo sa paglilingkod, katapatan mo, yung kabanalan mo, katuwiran, gusto yan kunin ng kaaway. Minamahal. Kaya hawakan mo yan para ang putong ng buhay huwag kunin ng sino man sa iyo. Amen? Hold fast with the fast that no man take thy crown. Hawakan mo yung nasa iyo. Hawakan mo mabuti. Fast, hold fast. Hawakan mo maigi yung nasa iyo. Baka kunin niya ng sino man. Taong tinutukoy, sino man. Ibig sabihin, tao ang kukuha niyan. Sinong tao? In our time, ang gusto kumuha ng kaligtasan natin, walang iba kundi yung the man of sin, the man of perdition, yung tao ng pagkapahamak, the Antichrist, the beast sa Biblia. That's the one that is going to take your crown. Gusto kunin ang kaligtasan mo ng mga tao through deception, sa magitan ng pandaraya, sa mamagitan ng mga bagay sa mundo na ito. Kaya, anak ng Diyos, hawakan mo yung nasa iyo. Dahil hindi ka tagalupa, hindi ka taga rito. You are a stranger of this world. Hindi ito ang iyong totoong tahanan. You are a pilgrim. Manlalakbay ka lamang dito. Ikaw ay anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan sa piling ng ating malapit. 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 up to 4. Dito po sa aklatang unang Tesalonica, kabanatang 2, talatay 1 hanggang 4. Kaya nga, nalalaman ninyo rin, mga kapatid, ng aming pagkapasok sa inyo ay hindi nawala ng kabuluhan, kundi palibasa ay nagsisipagbata kami. 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 up to 4. Kalawang Tesalonica, kabanatang 2, talatay 1 hanggang 4. Ngayon, aming ipinapamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya, upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag, maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin na wari bagang nalalapit na ang karawan ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula sa pagkatiwakas at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y natatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Sa verse 1, yan, isa-isahin natin. Unang Tesalonica 2:1. Ngayon, aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoon Kristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Gathering together unto Him. Sa English, gathering. Pagkakatipon sa Kanya, tinutukoy po dyan yung pagdagit ng mga banal. Because before the rapture, the elect will be gathered together in one fold, to the one fold. The elect, yung mga pinili,
ay titipunin. Sabi doon, He shall send His angels and He shall gather His elect from the four winds of heaven to the other. So, ipunin yung mga pinili sa magitan ng trumpet. Yung matinding tunog ng trompeta na tinutukoy sa Biblia na trumpet, yung huling pangangaral. The last trumpet, the last messages para yung mga anak ng Diyos magbalik sa totoong paglilingkod sa Kanya. Amen? Pangangaral patungkol sa kabanalan, katuwiran, separation from the world. That is the last trumpet. Yun ang huling pangangaral na ipapangaral before the church is taken up to heaven. Yun ang pangangaral, separation from the world. Huwag kang makiayon sa sanlibutan. Yan po ang pangangaral na sa huling panahon, before the rapture will take place. Do not follow the system of the world. Kailangan humiwalay ka sa sistema ng sanlibutan because the world is under the authority of Satan. Mamaya mababasa natin, pakihanda sa Lucas 4:6. The earth, the world is under the authority of Satan. Kaya, ang pinagbibili natin mga Pinoon, humiwalay ka sa mundo na ito. Amen? That is one of the trumpets, the teaching, the preaching that will be heard in the last days. Separation from the world. Kailangan, anak ng Diyos, humiwalay ka sa kasalanan. Separate from materialism. You cannot serve God and wealth at the same time. Palakpakan natin mga Panginoon. You cannot serve two masters at the same time. Sa Biblia, hindi ka pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Isa lang ang pipiliin mo. Mammon or God. Pag sinabi sa Biblia, mammon, that is material. You cannot serve mammon and God at the same time. Hindi ka pwede maglingkod sa dalawa. Kung Diyos, Diyos lang. Kung material, material lang. Pag mahal mo material, you will hate God. If you love God above all, you will hate materialism. Amen? You cannot serve God. You cannot serve two masters at the same time. Kaya mamimili kami na mahal. You decide sino ang paglilingkuran mo. You decide. Dito, kumbinsido ka sa magitan ng mga tanda, mga himala. Nagbago ang mga buhay natin, ating mga sakit binagaling. May mga palatandaan na tayo nga ay iglesia ng ating Malapinoon. Kumbinsido ka. So, you have to choose God. Maglingkod ka ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas sa ating mahal na Panginoon Jesus. Amen? Gathering together. That is rapture. And our gathering together unto Him. Malinaw yan sa Biblia. Binabalik-balik natin yan, na mahal, because we are in the last days. Nasa huling mga araw na tayo, minamahal. Kaya, kailangan maintindihan natin saan na tayo ngayon. Sa verse 2, ano sabi dyan? Na huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag, maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa magitan man ng salita o sa magitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang malapit na ang karawan ng Panginoon. So this is
one of the emphatic sign, palatandaan na nandyan na talaga ang ating Malapinon. The rapture will take place anytime. Ito yung pinaka mabigat na palatandaan. Verse 3. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating maliban nang dumating mula sa paang taliwakas. Ang iba yung translation sa Tagalog. Verse 3 sa English, let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first. Yung araw daw na yan, ibig sabihin araw ng pagdagit ng mga banal, hindi darating, hindi mangyayari, except, sabi sa English, there come a falling away first. Pag sinabing falling away, rebellion against God ang tinutukoy. Rebellion. Hindi yan mangyayari ang rapture maliban muna na may rebellion against God. Una, maraming susuway. That is rebellion against God. Bago ang rapture, isa sa mabigat na palatandaan bago pagdagdag ng mga banal, maraming susuway sa kalooban ng Diyos. Rebellion against God. Bakit maraming susuway? Because of the influence of the Antichrist in the last days. Malinaw yan sa banal na kasulat. Dahil sa influensya ng Antikristo, maraming susuway. Many will rebel against the Word of God. Because, alam naman natin, ano sabi dyan? Pulling on verse, and that man of sin be revealed. At mahayag ang taong makasalanan at anak ng kapahamakan. Sino tutukoy na taong makasalanan na mag-i-influence sa mga tao para sumuway sa plano ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos? Sino tunutukoy na taong makasalanan? Walang iba yung the Antichrist. Amen. Praise the Lord. The Antichrist will influence lahat kanyang impluensyahan, lahat ng mga leader ng religion, lahat ng leader ng mga bansa, all the kings, the presidents, and all the world will be influenced by this man of sin. Kanyang impluensyahan din, lahat ay papasunurin sa kanya. So yan ang sinasabi na sa Biblia, pag nangyari na yan, the rapture will take place. Pag nangyari yan, dadagitin na ang mga banal. Nangyayari na ba ang rebellion sa mundo? It's happening in our very eyes. Kitang-kita natin na ang tao ito, the man of sin, yung tao ng kamakan, yung Antichrist na nandito ngayon, hindi kilala ng iba, pero nandyan. Hayag na hayag. Minamahal. Sino yan na mahal? I-describe natin kung sino yan dahil he is influencing all the leaders of the religion of the world and the leader of the nations of the world. Kanyang inimpluensyahan para magkaisa, para lahat ng tao ay supunod sa kanyang sistema. Pag nandyan na yan, sabi ng Biblia, yun na yung pagdagit ng mga banal. Nandyan na yung araw ng pagdagit na anak ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. And anong gagawin ng Antikristo na ito? The book of Prophet Daniel chapter 7 verse 25. Kindly read. Amen. Dito po sa aklat ng mga Daniel, Kapitulo 7, may talatang 25. At siya'y nagbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan
at sila'y mga magbibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at sa mga panahon ng kalahati ng isang panahon. Ayan, He will divide the Most High and oppress the holy people of the Most High. Ayan. At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa katastasan at lilipulin niya ang mga banal na katastasan. Kanyang kalalabanin ang katastasan ng Diyos, ibig sabihin, at kalalabanin niya ang mga banal. Sino yan? Mga Christians in our time. Kanyang kalalabanin lahat. He will oppress. Kanya niya oppress ang mga Kristiyano. Nangyayari ba? Nangyayari ba, minamahal? He will oppress the Christians, the holy ones, the saints, yung mga banal. You cannot travel anymore. You cannot buy anymore if you have not the injection. You cannot go to the mall anymore. Yan po tinutukod. He will wear out. He will oppress the saints. Pahirapan niya. Minamahal. Yan ang trabaho ng Antichrist. At ano ba sabi? He will try to change their sacred festivals and laws. Ayan o. Kanyang papalitan yung mga batas. Mga sacred laws. Pagbabawalan ka na, sumamba. And they will place under His control. Lahat ay under sa kanyang authority. For a time, times and a half time. Ayan. Basahin natin ulit yan sa King James. Ano sabi dyan? And this shall be given into His hand until a time and a half time. Ibig sabihin, yung huling 3 taon kalahati. Ibig sabihin, time, 1 year, a time, another year din, half time. Time times 1 taon, 2 taon at kalahating taon. 3 taon at kalahating tinutukoy. Kindly, pakibalik. Huwag tatanggalin yung mga talata. Until a time, times and a half time. Time, 1 year, times 2 years, then half, 3 taon kalahati. Hanggang doon, kanyang kukontrolin yung mga tao. Yung 3 taon kalahati na tutukoy dyan, wala na po ang church yan. Tapos na ang pagdagit ng mga banal. Tapos na. Anong meaning? Nandito na po tayo. Nandito po na tayo sa huling panahon. Ayan. Ito yung trabaho niya. Kanyang kalalabanin ang katastasan at kanyang pahirapan ang mga banal, ang mga Christians, mga born again. Papalitan niya mga batas. Papalitan niya mga batas. Susundin lahat siya ng mga tao hanggang sa huling 3 taon kalahati ng mundo. Kayo na mahal, nandito na tayo sa kahirapan. Before the last 3.5 years, the rapture will take place. Kailan yun? Anytime now. Palakpakan natin, malapay no. Amen? Daniel 8:25. Doon pa rin. The book of Daniel chapter 8 verse 25. Ito po muli sa aklat ng mga Daniel, Kapitulo 8, may talatang 25. At sa kanyang paraan ay kanyang palulusugin ang pandaraya sa kanyang kamay at siya'y magmamalaki sa kanyang loob. At sa kanila ay papatay ng marami. Siya'y tatayo rin laban sa prinsipe ng mga prinsipe. Ngunit siya'y mabubuwal, hindi ng kamay. Ayan, At sa kanyang paraan ay kanyang palulusugin ang pagdaraya sa kanyang kamay. At siya ay magmamalaki ng kanyang loob at kanilang ikakatiwasay sa pagpatay sa marami. Siya tatayo rin laban sa prinsipe ng mga prinsipe. Ngunit siya ay mabubuwal ng hindi ng kamay
So ito yung ginagawa. Ito nangyayari na ngayon. Minamahal. Pagdaraya, deception, lahat gagawin, dayain ng mga tao. Sabi ng Biblia, kahit yung mga pinili raw, madadaya pa. Pero may namahal, kayo na masigasig. Kayo na laging nananalangin. Kayo laging sumasama, nagpupuri. Hindi ka na kaya dayain dahil ang Diyos ay magpapahayag sa iyo. Amen? Ayan, no? Ikatitiwasay ang pagpapatay ng marami. Marami siyang papatayin ng mga tao. Ayan. He will destroy many with that warning. Marami siyang ipapahamak ng mga tao. This is the work of the Antichrist. Marami siyang papatayin. Nangyayari ba? Nangyayari ba? Nangyayari. Akala ng iba maganda yung ilalagay sa kanilang katawan. Ilalagay sa iyo. Akala maganda. But it will destroy you. Kaya watch out, manak ng Diyos. Magbantay ka. Satan is a deceiver. He came to kill, to steal, and to destroy. Siya pumunta para pumatay, pumuksa. Pero ang ating Diyos pupunta para tayo ay iligtas at magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya ito na yung labanan sa huling panahon. Sinasabi ng Biblia. Huwag mo ipagpalit ang kaluluwa mo sa mga bagay na pansamantala sa mundo na ito. Yan ang laging pinapangaral na ating mga pastor. Maliliit pa, mga bata pa kami sa pastoralong araw. Huwag mong pagpalit ang kaligtasan mo dahil yan ang pinakamalagang tinanggap mo galing sa Diyos na buhay. Huwag mong pagpalit sa mga bagay na material sa mundo na ito. Pag sinabi, hindi ka na makamall, hindi ka na makakain, hindi ka na makabili, ignore it. Dahil ang tunay na pagkain, spiritual. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Yan ngayon kung hindi makabili, hindi makapagkain. Mabuhay ka sa panampalataya. Jesus is alive! Iba natatakot. Wala akong kakainin. Hindi ba kaya mag-supply ng Diyos sa'yo? God can supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. He can supply you. Huwag mong liitan ang panampalataya mo. Lakihan mo. Dahil ang Diyos pinaglingkuran mo, walang imposible. Kaya gawin lahat. Amen? Sa Biblia, si Prophet Elijah, nung nagugutom, that is a foreshadowing of in the end times. Foreshadowing. Yan ay nagpapakita sa mangyayari sa huling panahon. When Prophet Elijah was hungry, nandoon sa isang lugar, nagugutom siya. Bakit siya nandoon sa isang lugar? Hinahabol siya ng queen ng Israel na liko na reyna. Hinahabol siya. Gusto siyang patayin. So nagtago siya sa isang lugar, wala siyang pagkain. Wala siyang dalang pagkain. Anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ng ibon, dinalhan ng pagkain si Prophet Elijah. Palakpakan natin, malapeno. Yan po ay mangyayari. Kaya pinakita yan para sa huling panahon. That is a foreshadowing of what would be happening in the end times. Kasi darating araw, if you have not the injection, you cannot buy anymore. Unti-unti yan.
So huwag mo ipagpalit. Kahit na sabihin, hindi ka na makabili, wala kang pakialam. Dahil ang Diyos mo, buhay na Diyos. Amen? Si Elijah, dinalhan ng ibon ng pagkain. Kaya ba gawin ng Diyos? Ibig sabihin nun, in a supernatural way, God can give you what you want. In a supernatural way. Tinanggihan ka ng mundo. Inalisan ka ng karapatan. Mayroong Diyos na kaya magbigay sa iyo. Yan ang gawain ng Antichrist, the beast. Yan ang trabaho niya. Iipitin niya mga Kristiyano, tatakutin niya. Kaya lahat ng tao susunod sa kanya. Dahil marami mga tao, mababaw ang kaligayahan. Hanggang tiyan lang sila. Pag wala ng pagkain, they will follow the Antichrist. Pero sa mga tunay na tinuruan ng man of God, ating mga pastor, katulad ninyo, walang pakialam. Kung walang pagkain, mag-ayuno tayo. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Ganyan ang paglilingkod sa mga Pinoon. No compromising. Ayaw ng Diyos ang paglilingkod na takot. Ayaw niya. Dahil ang Diyos na tumawag sa iyo. Sabi ng Biblia, God has not given you the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. Hindi ka binigyan ng espiritu ng katakutan. Binigyan ka ng espiritu ng kapangyarihan. You can oppose the enemy in the name of Jesus. Yan po ang tinuturo na banal na kasulatan. Kaya malinaw dyan. Siya'y tatayo rin laban sa prinsipe ng mga prinsipe. Sino yung prinsipe ng mga prinsipe? Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Lalabanan niya. Lalabanan niya. Nangyayari na ba? Nangyayari na. Nasabi niya, siya ang solusyon ng problema sa mundo. Yan ang plano ng Antichrist. Sasabihin niya, siya ang tagapagligtas. Lalabanan niya ang prinsipe ng mga prinsipe, ang hari ng mga hari, ang Panginoong Panginoon. Pero sabi ng Biblia, ngunit siya'y mabubuwal. Hindi na kaya ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon. Magtatagumpay siya sa maikling panahon lamang, ngunit bandang huli, he will be destroyed by our Lord Jesus Christ, because he is King of Kings and Lord of Lords. 11:36, Daniel pa din. 11:36, the book of Daniel. Dito po sa aklat ni Propeta Daniel, Kapitulo 11, ang bersikulo ay 36. At ang hari ay gagawa ng ayon sa kanyang kalooban, at siya'y magmamalaki at magpapakataas ng higit kaysa bawat Diyos, at magsasalita ng mga kagilagilalas na bagay laban sa Diyos ng mga Diyos, at siya'y giginhawa hanggang sa galit ay maganap, sapagkat ipinasiya ay gagawin. At ang hari ay gagawa ng ayon sa kanyang kalooban. At tinutukoy na hari, sino yan? Yung Antichrist. Sa tinutukoy na hari dyan. Maghari-harian po sa dito sa mundo. He wants to control all the world. At ang hari ay gagawa ng ayon sa kanyang kalooban. At siya ay magmamalaki at magpapakataas ng higit kaysa bawat Diyos. At magsasalita ng mga kagilagilalas na bagay laban sa Diyos na mga Diyos. He will fight the God of heaven. At siya'y hihinhawa hanggang sa ang galit ay maganap. Siya'y magtatagumpay hanggang sa ang galit ay maganap. Anong galit tinutukoy? Ng 3 taon at kalahati na the greatest tribulation. Yan tinutukoy na ang galit ay maganap sapagkat ang pinasya ay gagawin. Anong pinasya?
3 taon at kalahati, maghahari sa dito. Ang hindi susunod sa kanya, papatayin. Pupugutan ng ulo lahat di susunod. Ngayon, unti-unti, hindi ka sunod, hindi ka muna nakabili ng pagkain, hindi ka muna makatravel, hindi makapunta ka sa mall. Unti-unti yan. Pagdating ng 3 years, sa huling panahon, hindi na. Papatay na ang hindi susunod. So what is happening in the world is the very clear indication that the Antichrist is already here, imposing, implementing His will. Pero lang rejoice, magsaya ka, because your redemption grows nigh. Pag nakita mo na mga bagay na yan nagaganap, sabi ng mga Pilon, tumingala ka, yan ang pagtutubos mo, nandyan na. The rapture will take place. Ang iyong mga pagsubok, mawawala na. Ang ating mga kahirapan, mawawala. Ang ating kapighatian, papalitan ng Diyos ng kagalakan. Kaya hindi sayang ang ating mga sakripisyo dito. We have a lot of sacrifices. Katulad ating mga pastor, hanggang sa huli, kahit yung the physical body is deteriorating, but the spirit is always strong before the eyes of the Lord. Marami tayong hinaharap sa Biblia sa huling panahon ng mga pagsubok. Pero, isang tiyak na bagay, yung nasumpungan mo dito, sabi ng Biblia, hindi kaya ang ating kapighatian dito ay hindi kaya ikumpara sa kalulatian naghihintay doon sa piling ng ating malapit. The suffering of this world are nothing to be compared to the glory that shall be revealed when our Lord Jesus Christ comes in glory. Yung ating mga kahirapan dito, makakalimutan natin. Marami ditong mga pagsubok. Ngunit, huwag mong tingnan yan, na mahal. Tingnan mo yung tagumpay, kalalatian sa piling ng ating mahal na Panginoon. So praise the Lord! Sapagkat ang ipinasya ay gagawin. Anong ipinasya? That the enemy, that the Antichrist will be destroyed. Wawasakin siya ng Diyos sa magitan ng kanyang kapangyarihan. Ngunit, samantala tayo naghihintay, natural, mayroon mga pagsubok tayo dito. Walang tagumpay na dinadaan sa madali lamang na mga bagay. Bawat tagumpay ay mayroong sakripisyo kang dadaanan. Inamahal. May mga kahirapang nga dadaanan. Ito na nga nangyayari ngayon. Minamahal. Ito na. Iniipit ka na. Pinapahirapan ka na. Maraming natatakot na sa nangyayari sa mundo. Ngunit, minamahal, sa malak ng Diyos, ang kapalit niyan, tagumpay at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya pinagpala ka na nandito ka. Pinagpala ka. Yung mga kayo yung bunga ng pananalangin ng ating mahal na pastor. Tayo naging bunga, minamahal. Dahil walang easy na tagumpay. Bawat tagumpay may bayad yan, minamahal. Alam yan ang ating mga pastor, na kung hindi siya mag-iiyak araw at gabi mag-ayuno, yung mga tao na katulad natin, hindi bibitawan ng kaaway. Salamat sa nagsakripisyo araw at gabi. Nang dito tayo, pinagpala. Handa na sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen? So ang gagawin ng kaaway, guguluhin tayo. Nandito na tayo. Handa na tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi susuko ang kaaway. Guguluhin tayo.
Mag-away-awayin tayo. Sabi ng Biblia, brothers against brothers. In the last days, magkakagulo. Kapatid, ipagkakanulo ang kapatid. That is the work of Satan. Kapatid mo, mahal mo yan. Huwag mo yan awayin. Ipanalangin mo. Dahil kayo, tagapagmana na buhay na walang hanggan. Guguluhin tayo, pag-away-awayin tayo. Yan ang trabaho ni Satanas sa Biblia. Isa sa kanyang mga sandata ay guguluhin ang mga anak ng Diyos. Kailangan nanatili sa atin pag-ibig natin sa ating kapwa. Without love, we are nothing. Kung walang pag-ibig, wala tayo, lahat. Hindi tayo makakarating sa perfection without love. Kung may problema sa mga anak ng Diyos, kung may problema sa gawain ng mga Panginoon, huwag tayong matinag. Let us be united. Magkaisa tayo. Ang ating layunin, walang iba, kundi sundin ang kalooban ng ating malapit. Palakpakan natin malapit. Sundin ang kalooban ng ating malapit. Iyon ang ating layunin. Maglingkod sa Kanya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Yan ang ating layunin. Ang kaaway, hindi masaya pag tayo nagkakaisa. Guguluhin niya tayo. Minamahal niya. Sabi ni Pablo, alam na natin ang mga pakana ng kaaway. Ano ang ating sandata para magtagumpay? Ano sa mga pastor? Ang ating sandata ay pag-ibig, pananampalataya. Yan ang ating sandata. Dahil pag may pag-ibig ka, walang magtatagumpay laban sa iyo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. The greatest weapon, the most effective weapon is not nuclear bomb, is not an Armalite. The most effective weapon is love, pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, pag nasayo yan, no evil can be triumphant against you. Walang masama magtatagumpay laban sa iyo. Lagi kang puno ng kapangyarihan dahil ang sandata mo, yan ang sandata ng ating mahal na Panginoong Hesus. Di ba, no, ating mahal na Panginoong Hesus ay ipinako doon sa cross ng Kalbaryo. Nung siya hinahatulan ng marami sa harapan ni Pilato, he is condemned. Almost all the people are condemning our Lord Jesus Christ. Nagsalita ba siya? Wala siyang binanggit na siya. He is silent. Dahil ang sandata niya ay pag-ibig. Wala akong pakialam. Kahit anong sabihin ninyo, ang alam ko lang, mahal ko kayo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. He was accused. Inakusahan, lahat ng masama, sinabi sa kanya. He didn't speak just one word to oppose them. Wala siyang sinabi laban sa kanila. He is silent. Bakit? He knows their mission. He knows his mission. Siya'y pumunta para mahalin tayo, para ligtas tayo. So, ganun tayo. Ganun din ating mission. Wala tayong pakialam kung mayroon man sasawata sa paglilingkod mo, wala kang pakialam. Ang mahalaga sa'yo, mahal mo ang Diyos. Pati yung kaaway, mahal natin. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Lagi sinasabi ng pastor, pag Kristiyano ka, wala kang ang kaaway eh. Pati kaaway mo, mahal mo. Pati kaaway natin, mahal natin. Pag yan, ganon tayo, matagumpay tayo. We're ready for the rapture. Kaya malinaw sa Biblia, nations against nations, brother against brother. That is deception of the enemy. Pandaraya ng kaaway. Maglalaban-laban ng mga bansa, pati magkakapatid, maglalaban-laban. Pero sa tunay na gawain ng Diyos, magmamahalan ang magkakapatid. Dahil hindi tayo taga lupa, tayo taga langit.
Hallelujah! Ang sabi ng awitin, without love, we are nothing. Habang tayo mga